Good morning mga kanegosyo. Panibagong araw na naman nga ang lumipas. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung gaano nga ba kadami yung puhunan na 500,000 sa bigas. Kaya tara, let's go! Hello guys, ngayong umaga nga pala ay dumating na ang ating in-order na sako. Almost 1 week rin bago to na deliver dito sa amin. Ito nga pala yung isang technique para mas lalong maging mabinta yung mga binta niyang bigas. Pangakit kasi ito sa mga customer natin kapag nirepack natin naka 10 kilos na siya. Tapos mapapabilis na rin yung kapag bumili yung customer natin, hindi na tayo magtitimbang dahil yun na nga, nakasako-sako na siya, naka 10 kilos na. Tapos may model pa nga tayong sumingit. Kung gusto mo rin nga bumili ng pantay sa bigas, sa Lazada lang yan mabibili. Nabili ko pala sa akin ng 1.8 yata yun. Makalimutan ko na, matagal ko na kasing ginagamit yan. Ang kagandahan kapag naka 10 kilos na rin yung bigas, dagdag attraction na rin sa pwesto natin yan. Yung presyo nga pala ng sako na yan kada isa ay 10 pesos yung puhunan dyan. Bali na order ko yan sa Lazada. Kung gusto nyo rin mag-order ng ganyan sako, punta lang kayo sa Lazada. Bali 100 pieces na siya. Ganito nga pala ang paraan kung paano magtahi ng sako ng bigas. Yan, una papantayin nyo muna yung sako. Kailang pantay para maganda yung resulta. Tapos dandahan lang yung pagtulak nyo ng pantahi. Tapos yan, ganun lang kasimple. Tingnan nyo naman yan, napakaganda ng pagkatahi. Tinuruan ko rin pala si tropa kung paano magtahi. Ayun. Medyo hindi pa siya sintado sa pagtatahi. Sa una lang talaga yan mahirap. Ngayong araw ay bumili rin pala ako ng ulo ng baboy dahil ihahanda ko to sa bagong taon. Ipapalitsyon ko pala to para may handa kami. Yun, mga sariwa ngayong mga karne dito sa nabilhan ko ng ulo ng baboy. Ang kilo pala ng bili ko ng ulo ng baboy ay 140 per kilo. Ito, at bumili rin pala ako ng ulam namin ngayon. Ang kilo pala dito ng laman sa amin ay 270 per kilo. Ayun na nga, pinabalot ko na sa plastic yung ulo ng baboy. Bali, 7 kilos pala yung nabili kong ulo. Ayun na nga guys, at ipapakita ko na sa inyo kung gaano nga ba kadami yung 500,000 na puhunan sa bigas. Dinamihan ko pala yung order ko ngayon dahil matatapos na yung taon. Dapat marami tayong mga stock sa ating tindahan para maganda yung pasok ng blessing sa negosyo natin. Ito nga pala guys yung imported dasmin natin. Bali yung puhunan ng ganitong bigas ay medyo mataas. Ang kada 25 kilos niyan, ang puhunan niyan is 1,470. Tapos ito naman po yung mga local rice natin. Tips lang pala guys kapag mag-i-stock kayo ng mga bigas, dapat yung o-orderin nyo yung mga fast moving na mga variety ng bigas. Huwag kayong kukuha ng mga mamahaling bigas na hindi naman siya mabinta. Malulugi lang kayo. Pumapangit kasi yung lasa ng bigas kapag na-stock na siya ng mga isang buwan sa bodega. Yan, nag-iiba na yung lasa ng bigas. Kaya dapat mag-stock kayo ng bigas, yung mga fast moving na variety ng bigas. Ito nga pala yung dinamihan ko yung mga XQ9 yung kulay dilaw. Magandang klase kasi yung bigas yan. Yung butil niya malalaki at malambot siya kapag naluto na. Ito nga pala yung regular rice ko, yung mumurahing bigas lang siya. Kahit ganito lang tumabinta to siya. Tapos hindi siya sabing pangit pag naluto. Ayun, medyo masikip na nga sa pwesto ko. Baka next year kung suswertehin tayo sa pagnegosyo, mapalaki na rin natin to. Ito na nga pala yung kabuuan ng puhunan na 500,000. Sa puhunan lang po yan sa bigas ha. Medyo mataas kasi yung bigas ngayon, kaya medyo mataas rin yung puhunan. Ngayon pala ay ipapakita ko rin yung iba't ibang uri ng mga butil ng bigas na tinitinda ko. Ito nga pala yung SM. Medyo siya, broken rice, pero hindi siya sobrang broken. Ito pala yung XQ. Maganda yung butil. Ito nga pala yung premium XQ.
Ito nga pala yung regular rice. Ayan, medyo may halo siya mga dilaw-dilaw pero normal lang yan. Masarap pa yan pag naluto. Ito naman yung aroma ko. Medyo may putol-putol lang siya pero malambot siya kahit bahaw. Ito naman yung imported asmin. Tingnan nyo naman walang kaputol-putol yung putil niya. Mag-ingat rin pala kayo sa pagbili ng mga imported asmin dahil yung ibang nagbebenta nito, hinaluan nila. Meron ding peke yung imported asmin. Kaya maging mapanuri kayo kapag bibili kayo ng mga asmin na bigas. Hanggang dito na lang pala muna yung video na ginawa ko. Sana'y nag-enjoy ka sa mga video na ginawa ko.